Magandang gabi po sa inyong lahat. I remember one time I saw a drawing, yung cartoon na drawing. Tapos, isang bata who was about to make a decision. Magdidesisyon po siya kung alin ang gagawin niya. At sa picture na iyon, sa left side niya ay ang image ng demonyo. Tapos sa right side niya ay may image ng anghel. Every day, we encounter this thing. We make decisions. There is always that battle between good and evil. Palagi po yon pag nagde-decide po tayo on something. Tamang-tama sa unang pagbasa po, sabi ni San Pablo, kahit siya ramdam niya yun sabi niya, I want to do good. Gustong kong gawin yung tama, yung mabuti. To do what is right, yung tama. But I am not able to do it. Pero di ko po magawa. Ang nagagawa ko po ay yung mali. Ibig sabihin po, medyo malakas din ang hatak ng demonyo, influence ng demonyo. At hindi lang po si San Pablo ang nalalagay sa mga ganong sitwasyon. Kahit tayo. Diba, mga Katoliko. Pero pag nasa harap ng maraming pera, nakakalimutan ang values. Kaya ni San Pablo, hirap din siya. Hirap din po siya. And this is something we should fix. Ayusin. Yung root word po ng gospel ay sabi sa gospel, di ba? Bago ka dalhin sa hukuman, fix it. Ayusin mo. Baka mapahamak ka pag dun na. Di ba? And today I believe ito ang mensahe po sa atin. Well, palagi pong nandyan ang salita ng Diyos. It's always a battle. And God is always calling us. Pero yung energy natin, minsan hindi papunta sa Diyos Diba? It's always a battle. Gusto nating gawin ang tama. Pero minsan po, napakahirap. Lalo na pagkaakit-akit yung nasa harap na temptasyon. Kalimutan muna natin yung values, sasabihin natin. Yung I heard a joke, sabi niya, ay, ngayon po, kalimutan natin yung values, pero ang mahalaga sa huli daw ay magsisi tayo. It's a joke. Joke niya. Pero, that's something wrong. Ngayon pa lang, sabi na ng Diyos sa atin, fix it, fix it, fix it, ayusin. Ayusin. Settle everything. Mang ibig sabihin, gusto ng Diyos na mas maging maayos ang ating mga buhay. At ang buhay na maayos at kalugod-lugod sa Diyos? Ito po ang buhay na nakikinig sa Kanya sa mga turo Niya. Yung Salmo sabi, Lord, teach us your statutes. Turuan po ninyo kami. Well, wala naman pong problema sa pagtuturo. Palagi namang nagtuturo si Jesus. I believe what we should ask from God is yung lakas na palaging gawin ang tama at mabuti.